Sinlaki ng bundok ang pagbabago ng mundo na kinakaharap natin ngayon. Parang isang malaking pader na kailangang akyatin, puno ng mga hamon at panganib. Ang bawat hakbang, isang pagsubok sa ating lakas, sa ating determinasyon. Ang teknolohiya, isang puwersa na nagdadala ng bagong paraan ng pag-iisip, bagong paraan ng pakikipag-ugnayan. Pero ang bilis ng pagbabago ay nakakatakot. Sa kabila ng pagbabagong ito, may mga lugar na tila naiwan sa nakaraan. At ang tagumpay ay tila di matanaw sa gitna ng kabundukan. Sa mga lugar na ito, ang edukasyon ay hindi lamang patungkol sa pag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang paghahanap ng kaalaman, pagkamit sa pag-asa at pagtanaw sa pangarap na tagumpay. Hakbang patungo sa bundok ng pag-asa, mga hamon at tagumpay. Nobyembre ng ika-23 ng taong 2024 nang mapagpasyahan naming lakbayin ang isang liblib na bundok ng mga katutubong mangyan. Halo-halo ang aming damdamin, kaba at pagkasabik sapagkat ito ang unang pagkakataon naming makarating sa ganito kaliblib na lugar. Bitbit ang galak na masilayan ang kultura at pamumuhay ng mga naninirahan doon. Ngunit naroon din ang pangangamba sa mga bagay na maaari naming suungin. Ako po si Wally Calbayog, 24 na taong gulang. Ako po ay graduate ng Bachelor of Arts in History sa Baco Community College. Ang naging journey ko po sa aking pag-aaral ay tuwing umaga, bumababa galing Kamalig, papuntang Baco Community College. At sa hapon naman ay umakyat ulit sa Sitio Kamalig. Sa ngayon po ay 2 years na po akong graduate sa Baco Community College. Then nag-take po ako ng 18 units para po makapag-take ng licensure examination. Halo-halo ang aming nadarama. Naroon ang kaba at pagkasabik sapagkat ito ang unang pagkakataon naming makarating sa ganito kaliblib na lugar. Bitbit ang galak na masilayan ng kultura at ang pamumuhay ng mga naninirahan doon. Ngunit hindi maiiwasan na madama ang pangamba sa unang pagkakataon ng pagtungo roon at sa mga bagay na maaari namin suungin. Tuwing umaga po, nung nag-aaral pa po ako tuwing umaga, bumababa po ako simula po sa Kamalig ng 3 a.m. Then, 5 p.m. umakyat na po ulit ako. Sa paanan ng bundok Halcon sa Barangay Baras, Sitio Tabukala, ay sinimula naming tahakin ang landas patungong Sitio Kamalig. 15 kaming mga mag-aaral ang sama-sama sa pag-akyat, hawak ang pangamba sa kakaharaping pagsubok. Malapit na po ng Sitio Kamalig yung medyo matarik. Kapagulo na lang dito. Pasado alas 8 ng umaga nang simula namin ang aming pag-akyat at kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng panahon. Kung kaya't bilang paghahanda, napagpasyahan namin na gumawa ng paraan. Gamit ang sako ng basura ay maingat naming binalot ang aming mga pansariling kagamitan upang magsilbing proteksyon sa nagbabagyang pagbuhos ng ulan. Grabe nga pala kung hirap dito, nasa taas mo. Grabe! It's so high naman for you to hike this area. Sa aming pag-usad ay unti-unti naming natatanaw ang matarik at mahirap na daan patungong Sitio Kamalig. Mula dito, alam na namin na hindi biro ang aming kaharapin. Ngunit ang aming pananabik na makita ang kanilang pamumuhay ay nagbibigay lakas sa amin. Halo-halong emosyon ang makikita sa aming lahat habang naglalakbay. Ang iba ay lubos na nahihirapan
sapagkat hindi sila sanay sa ganitong mga paglalakbay. Ang iba ay natatakot at nangangamba sa kung ano nga ba ang mangyayari sa aming tatahaking landas. At ang iba naman ay lubos na nabibighani sa ganda ng kalikasan at lubos na nagagalak sa paglalakbay patungo sa aming destinasyon. Nung pumapasok po ako ng kolehiyo, gumigising po ako ng 4 a.m. Bago pa man Then, kami bababa na makarating po sa ako. aming destinasyon, ay marami ng pagsubok ang aming naranasan. May iba na nahihirapan sa pag-akyat kasabay ng pagbubuhat ng aming mga kagamitan. Yung iba naman ay nauuhaw sapagkat hindi sapat ang aming mga baong tubig upang ibsan ang aming pagkauhaw. At ang iba naman ay nagagasgasan ang katawan sa ilang beses na pagkadulas habang naglalakad. Dama ng bawat isa ang pagod at ang hirap. Lahat ay may kanya-kanyang pasanin at lahat ay may kanya-kanyang daing. At ito ang siyang nagbigay palaisipan kung paano nakakaya ng mga taga-Kamalig ang daan paakyat at pababa sa bundok, lalo na sa mga panahon ng tag-ulan. Dating ko po sa baba, nasa 6 a.m. Then, punta na po ako sa school. Paglabas ko po ng 4 p.m., aakyat po ulit ako. Mag-start po ako ng 5. Dating ko po ulit dito sa Sitio Kamalig. Nasa 7 p.m. po. Magka-4 na oras na rin kaming umaakyat at upang makarating sa mismong destinasyon na aming pupuntahan, may isang malaking pagsubok ang bumungad sa amin. Isang napakatarik na daan ang aming tatahakin upang sa ganon ay makarating na ng lubos sa aming destinasyon. Hindi kami nagpatinag sa pagsubok na ito at patuloy kaming lumaban upang makarating sa aming ninanais na paroroonan. Sa bawat pagkayap, sa pag-akyat, habang ang mga paay namamanhid na, ngunit ang pag-asay nananatili. Sa bawat hakbang, unting-unting lumilitaw ang magagandang tanawin, mga lunti ang bukid, mga punong nagtataasan at ang asol na karagatan sa malayo. Parang isang obra maestrang na unti-unting nabubuo sa harap ng aming mga mata at sa wakas, naroon na. Ang magandang Sitio Kamalig na tila isang hiyas na nakuukit sa tagiliran ng bundok. Ang aming mga mata ay nabusog sa aming nasaksihan habang tinatahak ang daan papasok sa kanilang lugar. Dito ay nakilala namin si Sarwali na siyang nagpakilala sa amin kung ano nga ba ang kanilang kultura at kung paano sila namumuhay dito sa taas ng bundok. Actually, may boarding house po kami sa Bako. Pero hindi po ako gaano nag-i-stay doon. Kasi po, minsan tumutulong po ako sa gawain sa amin, tumutulong po ako sa aking mga magulang, tumutulong po ako sa pagtatrabaho para po magkaroon ako ng allowance araw-araw. Ang mga scholarship po ng mga Nung nag-second year college po ako, isa po ako sa napasali sa TES, po sa TED. Every sem po ay tumatanggap po ako ng 20,000. Yun po yung ginagamit ko sa bayarin ko sa school, sa mga project. Then, binibigyan ko rin yung mga kapatid ko na nag-aaral sa high school. Actually, ang pinagkakakitaan po namin dito na trabaho ay yung pagkukopra po ng niyog, then paghahagot po ng abaka, at yung pagtatanim po ng mga saging, kamuting kahoy. Tapos pag may bunga na po, binibenta po namin sa baba. Nung nag-aaral pa po ako, ang kinakarap ko po na halos po ay sumuko na ako yung minsan po ay kulang sa budget, minsan po ay walang pamasahe. Tapos hindi lang po ako yung kailangan tustusan ng aking mga magulang. Meron din po akong mga kapatid na nag-aaral sa high school at elementary. Marami po kaming nag-aaral, kaya sobrang hirap po ng buhay namin. Pero sa lahat po ng yun, sa punto na yun ay nakayanan ko po. Nung time po na nag-aaral ako,
minsan po ay nakakaranas po ako nung pagmamaliit ng mga kaklase kasi nga po iba ako sa kanila. Pero habang tumatagal naman po ay naging ka-close ko na po sila. Then nung mga graduate po ako ay mga kaibigan ko na po silang lahat. Pagka-graduate ko po ng Baco Community College sa course na Bachelor of Arts in History, na-hire po ako sa Kapitolyo. Nagkaroon po ako ng trabaho. Then nag-enroll po ako ng 18 units sa St. Anthony College, Calapan City. Yung sweldo ko po sa aking naging working student po ako. Yan yung sweldo ko po, yun po yung binabayad ko sa tuition fee sa 18 units. Nagka-graduate ko po ng college sa course na Bachelor of Arts in History. May isa pong teacher na lumapit sa akin para magtanong kung gusto magtrabaho. Siya po ay si Ma'am Jobelyn Mayores, na ang trabaho po ay Government Internship Program sa Kapitolyo. Ang ginagawa po sa Government Internship Program, ito po yung natuturo po sa mga matatanda na IT na hindi sanay sumulat at bumasa. Then, pagkatanggap po ng trabaho, nag-apply po ako. At doon ko na din po sinabay yung pag-enroll ko po ng 18 units sa St. Anthony College, Calapan City. Tapos yung sweldo ko po sa aking trabaho, yun po yung napupunta sa tuition fee ko na 14,000. After po ng aking 18 units sa St. Anthony College, binala ko pong mag-review sa review center ng licensure examination. Pero sa kasamang palad ko ay hindi po ako nakatuloy kasi po pumanaw po yung bunso namin kapatid. Parang pinanghinaan po ako ng loob. Pero sabi po sa akin nung isa kong pinsan na teacher, si Madam Berna Calvario Limantayan, sa susunod na lang po ako mag-take sa March. Then, isa po ako sa kinumbinsi niya kung po ako magtrabaho. Yun po ay isa pong administrative support staff ng DepEd. Dito rin po sa Kamalig Mangin School. Pero tuwan-tuwa po ako sa panahon na yun. Hindi ko po tinanggihan ang kanilang offer. Kaya po tinanggap ko po ang trabaho na yun. Hanggang ngayon po, nagtatrabaho po ako. Actually, yung pinasok ko pong trabaho, nasa 10 months po ang kontrata. Sa ngayon po ay nasa 9 months na po ako. Sa December po, magtatapos na po yung kontrata. So, kung sakali man pong magkaroon ng renew, magre-renew po ulit ako. Actually, nung nagtrabaho po ako, mas pinili ko pong dito sa sarili kong lugar magtrabaho. Kasi po, nais ko pong balikan yung pinagmulan ko. Nais ko pong makatulong sa aking mga kapwa. Then, nais ko rin pong makita araw-araw yung pamilya ko. Pag po may mga kalamidad na dumarating, ano po, nakakaabot po ba dito yung mga tulong po na binibigay po nila? Ng ganun. Sa totoo po ay hindi na po talaga nakakarating dito. Kapag po ang tulong na galing mayor ay dumadaan po sa barangay, sa kapitan. Pero kung hindi naman po ay nakakarating naman po dito sa city namin. Ano po yun, sir? Bumababa po kayo o sila pong umaakyat dito? Sila na po yung umakyat. Sila na. Sa tingin nyo, sir, ano pa po ang kailangan ng mga kabataan ng Kamalig na sa gayon ay sila ay marating din po yung kung ano pong meron kayo ngayon po? Actually po, sa ngayon po, ang kailangan pa po ng mga kabataan dito sa City Kamalig para po makapagtapos ng pag-aaral ay ang suporta po ng mga magulang at saka po magkaroon po ng scholarship. Payo ko po sa mga kabataan na makakapanood ng video na ito, lalong-lalo na po sa mga kabataan dito sa City Kamalig,
kahit ano man po ang hirap ng buhay, kailangan po natin magtiyaga para maabot natin ang mga pangarap natin. Kahit po anong pagsubok ang dumaan sa ating buhay, huwag po tayong susuko. Laban lang po para sa pangarap. Pagkatapos ng aming pagpapahinga ay sumunod naman ang paghahanda namin sa munting handog naming mga regalo at munting salo-salon na lubos naming ikinatuwa. Hapon po sa inyo lahat. Kami po ay galing from Mindoro State University sa Calapan. Campus po, sa Calapan po. Nagpunta po kami dito para po, una po talaga, para po i-document po yung buhay ni Sir Wally. Kung paano po yung naging buhay niya, kung paano po siya graduate dito. Graduate po sa St. Anthony. Tsaka kung paano po yung mga ginawa niya nung college po siya. Naisip po namin na pupunta na rin po kami dito. Mag-aabot na rin po kami ng kaunting tulong. Nagpapasalamat din po kami sa maluwag na pagtanggap niyo po sa amin dito sa Kamalig. So ako po, nakailang balik na po ako dito. Nagulat po ako dun sa mga maraming pinagbago ng Kamalig. Ano po? Marami na po sadya. Hindi na po katulad dati. Oo po, marami pa nga po dati ditong pamilya. Nagulat din po ako kanina dun sa mga bahay po dyan na parang kakaunti na po kakaunti na rin po yung mga nandito ngayon. Dahil po dati, marami po talaga. So yun po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil tinanggap niyo po kami dito. Yan, sa Sir Wally. Salamat po kay Sir Wally. Si Sir Wally po yung nakausap ko para po makapunta kami dito. So yun po, may hinanda po kami para sa inyo. Ito po ay yung nakayanan lang namin. Pagpasensyahan nyo na po yung aming nakayanan. Video mo din yung Pero po ito ay galing po sa aming mga puso. or i-post mo na. Saka po ito lang po ang aming na pagkain niyo para sa mga bata. Yun po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Naantig ang aming mga puso nang malaman naming marami sa mga bata sa komunidad ng Kamalig ang hindi pa nakakakain. Kaya naman, nagpasya kaming magbigay ng relief goods para sa bawat pamilya sa komunidad. Pinili naming unahin ang mga pangunahing pangangailangan sa bawat pamilya, ang bigas, dilata, noodles at kape. Upang makatulong ng kaunti sa bawat pamilyang natulungan, nakita namin ang pag-asa sa kanilang mga mata, isang pasasalamat sa kanilang natanggap. Patapos matiyak na ang bawat pamilya ay may sapat na pangunahing pangangailangan, ay kaagad kaming naghain para sa pagkain ng mga bata at bawat pamilya sa komunidad. Certificate of Appreciation is awarded to Wally Calbayog in grateful recognition of your generous acceptance of our offer to teach and document your inspiring life story. A testament to the team, hakbang patungo sa bundok ng pag-asa, mga hamon at tagumpay. Presented to you in Sitio Kamalig, Barangay Barasbaco, Oriental Mindoro on November 23, 2024. Your willingness to share your journey encompassing both challenges and triumphs will serve as a source of motivation and encouragement. Sir Wally, graduate ng AB History sa